my beloved Boss Mike Cervera. Isang kembot na lang, makakalaya na si Rodrigo. Nako, ewan ko na lang. Oo. Sige, pasok! Mga kabrigada, kasabay nga ng pinapalutang na ideya na maaring makalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung aakuin ni Senador Bato de la Rosa. Eto na mga kababayan ko, ha? Si Rodrigo Duterte makakalayan na. Kung, yun na nga, mga kababayan ko, pakinggan nyo ito, mahalaga. Kung ano yung Boss Mike? Kung sasaluhin ni Bato. Ayan na. Kung sasaluhin. Paano mangyayari yun? Eto, pakinggan natin. Mga kabrigada, kasabay nga ng pinapalutang na ideya na maaring makalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung aakuin ni Senador Bato de la Rosa ang buong responsibilidad sa drug war. Mas lalo na bang kaya bang gawin ni Digong yon ay ni Bato? Ngayon nga, nanginginig na yung bayag. Di po ba? Kakayanin ba ni Bato na gawin yung akuin niya lahat ng kasalanan para makalaya si Digong? Sige nga ho. Kayong mga DDS, tinatayaan nyo yung mga buhay ninyo, yung mga oras ninyo, yung energy nyo, tinatayaan nyo sa mga loyalista eh. Di ba? Nakikipagbardago lang kayo. Di ba? Pumupunta kayo sa mga rally kahit iilan lang kayo. Inuubos nyo talagang effort kung effort kayo. Di ba? Yung mga OFW, kung nasaan ang mga Duterte, pumupunta kayo. Di ba? Di ba? Ngayon, ang tanong, kaya ba ni Bato na gawin yan? Kaya bang gawin ni Bato na isakripisyo yung sarili niya para makalaya si Digong? Sige nga. Paano na? Paano? Paano gagawin yan ni Bato? Narinig pa lang na merong warrant of arrest eh. Bigla na lang tumakbo. Oy. 10 minutes, Chris Ulo, ha? Bibigay ko na yung link sa'yo. 10 minutes lang, 10 minutes. Wala stick na yan, no? Diba? Diba? Nandiyan pala si Tochi Kicks. Tochi Kicks, ano na? Ano? Sabi nila, Boss Mike, ikaw na umako. Ba't ako? Hindi naman ako DDS, Si Mangusin, lalo na. Lintik na Mangusin na yan, eh. Scammer yan, eh. Di ka ba nagtataka, Tochi Kicks? Sa dami ng banat ko dyan, eh. Sabi, ang dami ng gustong idemanda. Bakit hindi ako mademanda niyang hayop na mukhang aso na yan? Di ba? Paano nga? Takot nga sa akin yan. Nanginginig ang itlog pag ako'y naririnig niyan. Kaya paano magdidemanda yun? Balikan natin si Bato. Si Bato, kaya bang gawin ni Bato yan? Hindi! Malabong gawin ni Bato yan. Narinig pa lang na may warrant of arrest kahit hindi pa kumpirmado. Nanginig ang tumbong, itlog, at hotdog. Ano nangyari? Tumakbo. Hindi na makita ngayon, mga kababayan. Kinakantsawan na ng maraming Pilipino si Bato. Bakit? Anong sabi ni Bato, mga kababayan ko? Anong sabi ni Bato noon? Yabang-yabang yan eh. Diba? Anong sabi ni Bato? Yan oh. Hindi ka nangangamba dun sa tingnan nyo, pakinggan nyo ho. Ayan ang itsura, mga kababayan ni Bato noon. Ano sabi ni Bato? Ikaw ba, Senator, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Bring it on. Di ba? Bring it on. Bring it on, bring it on, bring it on. Hindi ako natatakot. Anyari ba to?
Bring it on. Tapos, narinig mo kay Boying meron kang warrant? Bigla kang nalang naglahong parang kalbo. Tama, mali. Tama? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Na huwag kayong basta-basta naniniwala sa mga pandali ng mga to. Yan ba yung sasalo kay, kay Duterte? Sige nga, isasakripisyo ba ni Bato yung sarili niya para kay Duterte? Naniniwala kayo doon? Mga unggoy! Malabong mangyari yun na isakripisyo ni Bato yung sarili niya para kay Duterte. Naniwala naman kayo, mahal ko si Tatay Digong. Parang siya na yung pangalawang ama ko. Gumaganon-ganon pa to eh. Anyari, kung pangalawang ama ka pala, o ayan na, meron ng idea na po pwede pala na makalaya na si Digong, oo, akuin mo lang. Di ba? Ito na. Usapan sa pagitan ng ating mga kabrigada. Para sa ilan, sakripisyong makapagliligtas sa dating Pangulo, pero para naman sa iba, malinaw na pag-ikot ito sa pananagutan. Alamin po ang pulso ng ating mga kabrigada. Kay Brigada Ido Flores, i-brigada mo. Brigada Live Report. Maaari umanong makalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Maaaring makalaya si Digong sa ICC, sabi. Sa anong paraan? Kung aakuin ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang buong responsibilidad sa madugong drug war. Yun naman pala eh. Yun na, mga kababayan, kung aakuin daw ni Bato lahat ng responsibilidad sa nangyaring madugong drug war nila. Paano? Iminungkahi ni dating Chief Justice Lourdes Sereno na maaaring makatulong kay Duterte ang isang credible at malinaw na pag-ako mula kay De La Rosa na siyang hepe ng Philippine National Police sa unang yugto ng kampanya kontra illegal na droga. Dapat siya talaga pumunta sa ICC. Talagang dapat. Kasi siya if President Duterte gave the instruction and it was carried out, then it is Senator De La Rosa who should explain to the ICC. Yun naman pala eh. Si Bato, mga DDS si Bato na ang tanging paraan, ang tanging daan. Siya yung mag-i-explika kung ano talaga nangyari dyan sa madugong drug war nila, sa madugong tokhang nila. Bakit nagtatago nga pala si Bato? Di ba dapat kayong mga DDS magalit kay Bato? Bakit parang kinakampihan pa ni Amy, kinakampihan pa ni Robin Padilla? Mag-isip na kayo! Diba? Mag-isip na kayo mga DDS. Kahit wala kayong isip. Isipin nyo maigi yan. Sapagkat pag hindi nyo inisip yan ng maigi, bay, talaga. Grabe, no? Yun lang pala. Paano ba to? May live pa kami ni Chris Ulo. Magandang partner to. Mga kababayan, abangan nyo po makaraan ng isang sandali, babalik kami ni Chris Ulo sa Bingador. Sa Bingador naman tayo, So paano? Kita-kita tayo doon. At itutuloy ko bukas itong mga grabe ito. Ang dami kong mga pasabog eh. Ito po sana tatalakayin ko. 17 bansa sa loob ng 2 buwan ang pupuntahan ni Pulong Duterte. Grabe, no? Yung mga magkakapatid, biyahe na ng biyahe, hindi na yata alam kung saan itatago yung mga pera nila eh. Tapos, ano na nangyari kay Atong Ang? Update na Department of Justice na masampahan ng mga kaso sa hukuman ng 20 o mahigit 25. Yan, Yan ang update ngayon. Sasampahan na ng kaso si Atong Ang. At ito pa,
ako'y nag-ano na ho sa iglesia, ha? Parang ibang-iba na sila ngayon. Mula ho nung mag-rally sila, pagkatapos nun, parang medyo meron na hong kakaiba eh. Tulad ng pagbanat nila kay Pulong, ano, parang meron akong napapansin. Yan. Talakayin natin yan mamaya, mga kababayan ko. Talakayin natin yan mamaya. At syempre, ito pa. Dagdag pa natin to. Ito na, mga kababayan ko. 4 na batas ang pinauuna ni Pangulong Bongbong. Nako pa, ito na ho, magbabago sa mga problema sa Pilipinas. Yan o. 4 na batas ang pinauuna ni Pangulong Bongbong Marcos na maipasa ng Kongreso sa lalong madaling panahon. Kabilang dyan, Anti-Dynasty Bill at Party List System Reform Act. Nako, dami niyan, mga kababayan ko. Lahat yan gusto kong mabago. Lahat yan gusto kong mabago. So paano? Doon na lang natin yan sa Bingador talakayin, ano? So muli, hanggang dito na lang, mga kababayan, at magkita-kita po tayo sa Bingador. Makaraan lang po ang ilang sandali. Yun! Our beloved Boss Mike Cervera.